Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po. Kayo ba ay naghahanap ng maliit na kiskisan or kunuhan or portable na rice milling business? Ang Shinong Rice Mill Machine ay perfect po ito para sa magsisimula pa lang po sa rice milling business. Ako nga pala si Ayan Canillas, andito po ako ngayon sa Sampaloc, Manila. Dito po sa head office namin at sa showroom ng Veroserve Corporation or VSC Agricultural Machineries. We are the exclusive distributor po ng Shinong Rice Mill Machine or SN300R po. Ang brand at ang model ng machine ito gawa mula sa South Korea. Kung kayo ho ay naghahanap ng rice mill machine na talagang patok po sa inyong plano na gusto nyo magkaroon ng rice milling business, ito ay maganda at perfect po para sa inyo dahil tipid po ito sa kuryente. Hindi na po kailangan ng 3-phase transformer dahil single phase lang po ito. 3.3 horsepower lang po ang kanyang electric motor ng machine na ito at equivalent lang po sa 2.45 kilowatts. Sa ngayon po, ang packages na ino-offer namin sa set na ito, complete set na po. Meron po siyang kasamang local made na palay cleaner. Sa set A po, local made na palay cleaner, ganito lang po siya. Meron po siyang kasamang elevator at isang Shinong Rice Mill Machine. Ito po yung kasama po sa set A. Kapag set B naman po, ang kasama po sa package na ito, ang Shinong Rice Mill Machine, isang maliit na elevator, ito po, at itong made in Korea na palay cleaner. Ito wala na po to. Okay? Sa set B po ito, made in Korea na palay cleaner or seed sorter, isang elevator at Shinong Rice Mill Machine. Ang ating local made na palay cleaner, meron po itong electric motor na built-in po, nasa 1.5 horsepower. At ang ating elevator naman po or bucket elevator ay meron po siyang 0.3 horsepower. At kung set B naman po ang inyong i-avail at bibilhin, ang ating made in Korea na paddy cleaner or seed sorter ay meron itong 2 horsepower. Equivalent po mga kaibigan, ang ating consumption ng kuryente actually kapag set A nasa 3.5 horsepower lang po. Ay hindi, 3.5 kilowatts lang po. At ang set B naman po ay nasa 3.8 kilowatts lang po siya. Kaya tipid lang po siya sa kuryente. Single phase lang. At kung mahina naman pong kuryente sa inyo, kailangan nyo lang po generator at least 15 kVA. Kung kayo naman po ay nasa bukid, walang kuryente, pwede rin po ito sa generator na 15 kVA. Ganun rin po kung gusto nyo na gawin nyo siyang mobile rice mill, yung ilalagay sa sasakyan, pwede rin po ito. Basta gamitan nyo lang po ng generator at least 15 kVA. Hindi po ito pwede convert sa engine diesel motor. Hindi po siya pwede. So, di kuryente lang po talaga. Mayroon din po nagtatanong sa akin kung pwede din po ba solar. Actually, wala pa pong test or hindi pa po kami nakapag-try na gagana ito sa solar. So, malay mo baka meron ditong supplier ng mga solar at ito try din nila, pwede naman po. So, yun na nga, ang ating Shinong Rice Mill Machine na gawa mula sa South Korea. Ang capacity naman po nito ay nasa 300 to 350 kilograms. Equivalent po yan sa 6 hanggang 7 sakong palay bawat oras. Sa isang araw naman po, kaya po nitong mag-mill ng 10 to 12 hours a day. Or equivalent po sa 60 to 80 kavans sa isang araw. Hindi po siya nag-overheat dahil alam naman natin ang electric motor nito ay gawa mula sa South Korea. At ang ating machine naman po
ang lahat ng spare parts ay always available dito sa Pilipinas. Dito sa atin, gumagawa po tayo ng group chat or messenger na kung saan sa messenger na yon andyan ang ating technician, ang ating sales in charge, at in charge din po sa ating mga spare parts na kung meron kayong mga order, pwede kayong mag-order sa ating group chat sa messenger at yung order ninyo ng mga spare parts ay pinapadala po yan through LBC or GMT at saka yung bayad naman ay COD na or cash on delivery. Tungkol naman po sa machine, nagde-deliver po kami kahit saan sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagcha-charge lang po tayo ng delivery fee dahil po sa cargo. Ang cargo na yun, door-to-door delivery na po yan. Pero yung installation natin, libre na po. Meron po tayong technician na pupunta sa inyo para mag-install ng machine, mag-conduct ng training. Tuturuan din po kayo kung paano mag-troubleshoot ng machine, paano mag-install ng mga spare parts, paano magpalit at paano rin po mag-alaga ng ating Shinong rice mill machine. 5-in-1 na rin po ito. 5-in-1 function. Dahil meron itong impeller sa loob or ang ating husker dito ay impeller type. Hindi po tayo gumagamit ng rubber rolls kaya po maiiwasan po ang pagkadurog ng bigas. Urethane po ang gamit natin. At dito meron po siyang maiiwasan po ang pagkadurog ng bigas dahil po hindi po tayo gumagamit ng rubber rolls. Urethane po ang gamit natin. Yan ho, meron po yung hose at dyan naman po ilalabas yung mga ipa. Yan. Ang ipa, dito naman po sa right side ng machine, dyan po yung lalabas. Siguro nasa 3 meters ang hose na ito. Ang hose na ito ay pwede po nating palitan yan ng PVC na PVC pipe para matibay po. At itong machine na to, meron din po siyang built-in elevator na kung saan mula dito, di ba, ilalagay dito yung pala. Meron po itong naka-built-in na elevator. Ayan o. At meron na rin po itong safeter dito bago papasok dito sa ating polisher. At dito naman po naka-built-in yung destoner. Kahit mga maliliit na mga bato ay kaya niya pong i-separate. Kahit mga buhangin, kaya niya po i-separate. Kaya yung lalabas na po dito na bigas ay talagang malinis na po. Malinis na po at maganda. So ayun na po at meron din po ito. Dito po lalabas yung mga broken rice. At dito naman po yung darak. Yan, nasa left side po yung darak ha. Ayan ho. Yan po ang labasan ng darak. Pino naman po ang darak. Dito naman po, ang cup na ito, dito po lalabas yung mga dumi, yung mga malalaking mga bato. Yan. At dito naman po lalabas ang mga bato. Yan. Yan po, kaliit lang ang ating machine. 5 meters by 4 meters, pwede na po. Maliit lang po ang space na kailangan dito. So, sa kuryente naman po, kailangan nyo lang po magpakabit ng 60 amperes na switch breaker. 60 amperes. At yung wirings natin mula sa source, mula sa switch breaker na 60 amperes, papunta po sa saksakan at least 10 or size 10 gauge yung wire. At dalawang saksakan. Ang saksakan po yung, ito po kasi yung plug niya. Dapat pabilog po yung saksakan. Ayan ho. Yan. Ganun din po sa ating local made palay cleaner. So universal outlet po ang kailangan, heavy duty, dalawa. At least 20 amperes each. So yun lang naman po. Ang kailangan nyo lang po bago kayo magpapadeliver, tumawag po kayo sa amin. Valid ID lang po ang ating kailangan at inyong reservation fee. Bakit po kami kumukuha ng reservation fee? Actually, ang reservation fee na 10,000 ay deductible po yan sa total price. Huwag po kayong mag-alala po, legit po tayo. Kaya kung kayo po ay makipag-transactions po, dapat po direct na po sa atin para safe po. At marami naman po tayong na-deliver na po mula Luzon, Visayas at Mindanao. So maraming salamat po sa mga nagtiwala
At nagpapa-reserve na po. Actually, naubusan po kami ng stock this December. Dahil paubusan na po talaga. At marami pa pong nagpapa-reserve. Yung stock namin sa Gimba, sa warehouse namin, naka-reserve na po yun. At darating naman po yung stock by 3rd week of January. Yan po. Kaya mas maganda po talaga kung makapagpa-reserve na po kayo habang naka-promo pa po. Kasi hindi namin control yung presyo. May possible po na mag-increase. Pero mag-a-announce rin naman po kami. Yan po ang instruction ng machine. Paalala nakatagalog na po yan. Actually, Korean language ng kasulat dyan. Pinalitan namin ng Tagalog. At least, madali po siyang basahin at maintindihan. Tulad nito, ayan ho. Siguraduhin nakasara ang pasukan ng palay at unpolished rice. Dapat siguruhin maluwag din ang V-belt ng polisher. And then, pangalawa, unang buksan ang switch ng malaking motor bago ang maliit na motor. And then, hatakin ang adjustor ng palay inlet. Ito po yun. And then, siguraduhin hindi lalagpas ang amperes sa 20 amperes kapag nagmimil na. And then, punuin ang brown rice hopper bago unti-unting buksan ang brown rice inlet. I-adjust ang polishing level depende sa kalidad ng palay upang hindi madurog. Ayan. So, dito, brown rice pa po yun. Dito, papasok dito kasi hindi pa napapolish. Kapag gusto po natin na parang brown rice lang, hindi siya masyadong puti, ito, ilagay lang natin sa 0 or 1. Kapag gusto nyo po na katamtaman lang yung bigas, ilagay natin sa number 2 or 1.5. Kapag gusto nyo talaga maraming darak at puting-puti po yung bigas natin, ilagay natin sa 3 or 4. Yun lang naman po. So, ayun na po. Sana po nagustuhan nyo po ang video na to. Sa lahat po na gusto at interested po na mag-order na, magpapadeliver, message na po kayo sa akin. Welcome po kayo dito. At kung gusto nyo makita actual yung mga machine natin, pwede po kayong bumisita dito sa showroom namin, dito sa Sampaloc, Manila. At kung kayo naman po ay taga Northern Luzon, pwede po kayong bumisita sa warehouse at showroom din namin sa Gimba, Nueva Ecija. Kung kayo naman po ay taga Mindanao or Visayas, so pwede rin po kayong bumisita dito sa Sampaloc, Manila. So again, nagde-deliver po tayo at nag-install po tayo kahit saan sa Pilipinas. Ako po si Ayan Canillas, maraming salamat po.